DZAS live sa 31st Manila International Book Fair. Ang ating pong panauhin ngayon sa tawag ng karunungan ay isang napakahusay na guro. She began with Christian education. Siya rin po ay isang author, 3 aklat na ang kanyang naisusulat at patuloy yung kanyang advocacy para ang buhay at saka ang propesyon ng isang guro ay hindi maging nakakapagod, kundi exciting at interesting, not just for the teacher but also to the students. Here with us ang tawag ng karunungan today, kasama po natin si Dr. Lizette Knight. Magandang araw po sa inyo, Dr. Knight. Umagang-umaga dito sa Pilipinas ngayon, pero sa ibang bansa, yung mga nakikinig sa atin through www.febc.ph, those who are listening to our online streaming, maaaring iba ang inyong time zone. Pero, Dr. Knight, kayo ay isang guro. How many years have you been a teacher? If professionally, 10 taon na po kasi I started as a full-time associate professor sa Philippine Baptist Theological Seminary sa Baguio City. Pero prior to that po, a youth minister ako since 1982. Teacher ako ng Sunday school, youth camps, seminars, at saka mga kung ano-ano niyang invitation pa dyan, mga mission trips. So, I always teach and equip youth ministers and youth leaders. And ang pinaka-heartbeat ko po yata noon ay youth. Eh ngayon, lumipat na po sa teachers kasi I become a teacher since 2000 as a professor po sa Philippine Baptist as well as sa Asia Baptist Graduate Theological Seminary. Ayan. At saka Dodi, ang ating panauhin ngayon, si Dr. Knight, siya ay naaanyayahan sa iba't ibang mga organisasyon para magturo at mag-inspire sa mga teachers. Dr. Knight, bakit po patuloy mo yung ganyang advokasya mo para iangat ang ating mga kabataan? From a youth ministry member sa Sunday school ay sinulong mo, patuloy ka na naging kakabalikat ng mga kabataan na ngayon bilang guru na. Ano nakikita mo sa kabataan? Napakalaki sa iyo ng ganyang sa akin po kasi nakikita ko na ang mga kabataan, mula pa kay Rizal, tayo kasi kabataan daw yung pag-asa, and I found it to be true. Because the youth and sweet teachers are the shapers of our nation. Ang ganda nun, shapers of the nation. So, hindi presidente. Kasi senador. Po ang sa classroom. Totoo yan. Kami ang nagtuturo sa mga bata, kabataan, youth, to be professionals. So, sino pa saan nanggaling ang presidente? Sa kabataan. Sa classroom, sa kabataan, sa classroom. Na-shape po sila sa loob ng classroom. Kaya hanggang ngayon po ay andyan pa rin ang heartbeat ko to shape our, hopefully, naging catalyst of change po, magiging catalyst of change ako sa ating country through education. Po yung nakikita ninyo sa mga seminars at sa pagtuturo na inyong isinasagawa, ano yung nakikita nyong mga top challenges the teachers face? Ano-ano yung mga yan? Okay, siguro ang isa talaga is the motivation. Very stressful kasi ang teaching work from 8 or 7:30 up to 5:30. Ano yan oras-oras yan Totoo Tapos can you imagine the noise of the children? At least sabihin mo na 40 and below, mga 14 or 15 to 20, 30, 50. Tapos, ang demand pa ng voice, ang demand ng attention. And nakita ko siguro kung if I will, I also ask them kung anong kulang sa kanila. It's the motivation. It's someone who they took care of so many people. Pero the question, who will take care of them? Right. And sino nga ba ang nangangalaga sa mga guro? Sa mga guro na nag-care. And I think to make it very specific, dapat yun, siguro covered na rin yung finances. Kasi some of them have to go abroad and be a domestic helper, if we have to say that way. Because the domestic helper can earn up to 21,000 compared to 5 to 10,000 na, well, it's harder abroad, pero isa din sa mga motivation yan, kung if it's money. Nakita ko number 1 din siya na challenges talaga ng teachers. At saka, ang nakita ko din, siguro ang isang mga nila is their health.
na parating namamulat yung mga teachers natin. Ito nga, sore throat ang kalaban. Can you imagine without microphone, you are talking to 40 to 50 students? Kung wala pang creative methods ang teacher dahil it's hard to implement creative methodology inside the classroom. So, lecture ka ng lecture. But that should not be. Dapat hindi. Kasi hindi pwedeng nagle-lecture na lang parati ang teacher. Tama. So, part of my is to take care, limit laryngitis, is how to take care of your voice. So, nandito yan. Yung pinakabagong book na inyong nailathala, Teacher Care, Proper Holistic Wellness Yes. for Teachers. Yes. So, para sa pangangalaga ng kalusugan ng mga guro ang Yes aklat po. na ito. Meron din siyang sinulat tungkol sa creative teaching methods. Ito rin unang libro mo, Dr. Knight. Yes po. Yan ang pangatlong libro, yung binasa ni Ms. Maloy, yung Teacher Care. Yung creative teaching methods, eto, Dr. Knight, marami sa ating mga estudyante ngayon, they cut classes. Yes. They find computer games more interesting kesa yung makinig sa lecture ni teacher. Bakit ho kaya? Ang speed kasi ang span of interest ng ating student ay dati 1:1, 1 minute per 1 year. Kaya lang, like for example, if you have a 5-year-old child, ang span of interest niya is 5 minutes lang, 5 to 10, unless the teacher is really very, very good. But what happened now, every 1, 2, 3, 4, 5, 6, change ang scenery ng movies, ng videos. Right. So, ang span of interest ng bata, lalong lumiliit. Ang young people hindi na makasit still. Ang majority ng learning style nila, kailangan ng movement, kailangan ng mga kung ano-anong Tactile dapat. Oh, yes. May hahawakan sila. However, ang ating mga teachers na train para sa mga analytical learners, which lecture and discussion are very gusto nila yon, are very appropriate for them. But the big population of our student body now are common sense learner or kinesthetic movement and imaginative. Kailangan may nagsasalita. Some learners po kasi, they learn by talking, not by thinking. Only analytical learners think by thinking. But some people like us na imaginative learners or collaborative learners, we learn by talking. Eventually, we catch the right answer. Sa mga classrooms ngayon, di ba, kapag ikay nagsasalita, habang si teacher ay nagsasalita, madaldal ka at maingay. And bagsak ka. Ayun. Ang bagsak ko po mula grade 1 hanggang 4th year ay isang subject lang. GMRC, Good Manners and Right Conduct, because I was very, very talkative. First grading, talkative. Second grading, very talkative. Tapos, so hindi ako makaka-excel because my teacher do not know how to cater to my collaborative or imaginative learning. Hindi siya marunong, hindi pa sila siguro Hindi aware. There's a need that the student need to express him or herself verbally in order to learn. Mas lalong tingin din yung kanyang pagiging collaborative at saka imaginative ng mga learners sa mga estudyante. Ngayon ito sinasabi mo, meron ng kalaban ang silid-aralan sa pamamagitan nitong internet, diba, mga media technologies, diba, mga palabas sa video, diba, para may kalaban na. Diba? Yes po. So mas yan. Mas ganyan ka-intense na pagiging imaginative na collaborative. Kasi lahat na halos net learners na sila internet learners. Ang nakakataba pa doon ngayon is that our learners do not know how to process the information. Ang plagiarism very rampant. It's just a download away. Paano cut and paste lang buhat sa internet? And that's very alarming. Kasi our learners do not think anymore. They just plagiarize. Ayan. Ang ating pong kakwentuhan ngayon dito sa Tawag ng Karunungan ay isang mahusay at very creative na teacher. Siya ay si Dr. Lizette Knight. Dr. Lizette Knight, author ng 3 aklat na malaking tulong para sa mga guro na binibigyang pugay natin ngayong araw na ito, World Teachers Day. Ang mga books na naisulat ni Dr. Lizette Knight ay A to Z of Creative Teaching, A to Z Creative Teaching Methods,
teacher care, proper holistic wellness. At as we close, ito pong ating kwentuhan na ito, any message for aspiring teachers, Filipino teachers, Dr. Knight? Okay, aspiring teachers. Isa siguro sa mga sasabihin ko sa inyo, teachers, ang ating teaching work, teaching task is very, very hard. Kailangan lang natin malaman natin na ito ay calling natin. Hindi ito burden, kundi dapat blessing ito sa atin. Isipin niyo na lang kung gaano niyo ma-produce or ma-multiply ang inyong sarili if you will stay in the profession of teaching. How many presidents, how many professors, how many doctors, lawyers you can produce out of your teaching. Kaya, I encourage ko po kayo. Pero isa sa mga nakikita ko dito na ang teaching ay hindi natin kaya. Everyday yan kasi the dailiness of teaching is very, very hard. So, ang nakita ko dito na nagiging hindi secret na kasi nasa teacher care na na do not come inside your classroom without the power of the Holy Spirit. I found out that through the power of the Holy Spirit, naging patient tayo. Because the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, etc. Which we need as a teacher. Mga aspiring teacher dyan. Tapos, ang isa pa, kaya lang ang nakakalungkot, you cannot have the power of the Holy Spirit if you do not have Jesus Christ as your personal Savior in your heart. So, as I said in my book, I am begging you, pause. Check. Meron ka bang Jesus Christ sa heart mo, teacher? If not, I pray that you will receive Him as your personal Savior and Lord. Because teaching is very, very hard. You need an extraordinary person inside you to help you in your teaching task. We need Jesus, our Savior, our Lord, and our Master Teacher. Amen. Diba? To be our source of strength, our source of creativity, our source of patience, diba? Lalong-lalo na para sa ating mga minamahal na guro. Dr. Lizette Knight, maraming salamat. Isang guro na talaga namang matutularan. Isang guro na nagbibigay inspirasyon, hindi lamang sa kanyang mga estudyante, kundi sa iba pang mga nais maging teacher dito sa ating bansa. Thank you so much sa iyong pagbisita sa amin dito sa Tawag ng Karunungan. DZAS Live sa 31st Manila International Book Fair.